Tinatang kampo ng religious leader na si Apollo Quiboloy ang sabina ng Senado. Sa inilabas na kopya ng sabina ng opisina ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, nakasaad na pinirmahan na ito kahapon ng abogado nila Quiboloy. Yun, kita mo na, i-serve agad, bilis kilos sila, di ba? Pagka mga ganyan, bilis, yung iimbestigahan ninyong ano, matanong ko lang, tatanong lang tayo ha, yung iniimbestigahan ninyong smuggling, sabi nyo bilang na araw. Bilang na ako ng bilang, naubos na yung daliri ko. Hindi pa rin iniimbestigahan yung smuggling. Samantalang ito, bilis kilos, may sabina na agad si Quiboloy. Ang pagkaaway nyo talaga, ang tutulin ninyo. Pag may pakinabang, asa na yung smuggling? Sige nga. De, tanong, may pakinabang ba kayo dyan sa mga smugglers? Nagtatanong lang. May pakinabang ba kayo dyan sa mga smugglers? Ba't hanggang ngayon hindi naiimbestigahan? Yung kay Quiboloy may sabina agad. Hindi ko pinagtatanggol ulit si bigyan nyo lang ng patas na laban. Yan lang hinihingi natin. Kung makonvict ng korte, so be it. Dapat siyang ikulong. Kung mapatunayan. Ngayon may sabina agad. Active pa. Tingnan nyo kung kaninong ano. Na si Attorney Marie Dina Tolentino Fuentes. Nakatakda sa March 5 ang susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na nag-iimbestiga sa mga alegasyon ng pang-aabuso ng religious leader. Ayon kay Senator Hontiveros, hindi papayagang dumalo virtually si Quiboloy. Ito. Sino nag-announce? Si Hontiveros. Di ba? Ano ka ba, Hontiveros? Talagang todo-todo na yung pag-iepal mo dyan. Vlogger ka ba o senador? Nililinaw ko lang kasi baka mamaya nagkakamali na ako, hindi ko alam. Huli na pala ako sa balita, nag-resign ka na, vlogger ka na. O sabi ni Jovencia, PCSO hearing, tumahimik. Correct. Correct. O, di ba? O, asa na yung PCSO? O. Hindi, bago pa nga yan eh. Yung smuggling, tagal na nun eh. Di ba? O. Pero puntahan natin to si Hontiveros. Nakabalita agad. Hindi ko alam kung newscaster na to si gusto nila kasi nila, ang importante sa kanila, matanggap. Pag natanggap nung kampo ni Quiboloy yung sabina, ibig sabihin, ano na yun eh, legit na po yun. Kailangan ng umaten, hindi na pwedeng sabihin ni Quiboloy, pirmado na, hindi pwedeng sabihin ni Quiboloy na hindi niya natanggap. Wala na yung excuse na yun. Yan ang gusto niyang parabasin. Tapos, gusto niya rin, una siya sa balita. O, di ba? Ginagawa niya yung trabaho niya. Gusto talaga nitong mga ito, diinan ang Duterte. Tinutulak nga to ni Trillanes. Si Llamas nga, isa pa yung si Llamas eh. Napapanood ko yan, kayong tatlong bugok dyan. Ha? Laging binabanggit nitong Llamas na ito, na dapat gawan na ng paraan ni Marcos na makapasok ang ICC. Kasi pagka hindi nakapasok ang ICC at hindi pinahuli si Tatay Digong, may problema sila Marcos kay Duterte. Yan po ang gusto nilang pinapalabas. Sabihin ko sa iyo, BBM, inuutukan niyang si Llamas. Nagmamind conditioning ka, Llamas. Tigil-tigilan mo. Mag-focus kayo kung paano nyo bubuhayin ang dilaw. Huwag kayo mag-focus. Pakisagot nga ito, Richard. Kayo, tatlo. Llamas. Ikaw, Mark. Pakisagot ito. Wala pong personalan. Sa tingin ninyo, yung mga pambato nyong dilaw mananalo? Bakit nakapokus kayo sa ICC? Wala nga silang jurisdiction. Bakit inaatat nyo si Marcos? Kayong tatlo, ba't inaatat nyo si Marcos? Lalong-lalo ka na, Llamas, animal. Ba't ba inaatat mo si Marcos?
na papasukin ng ICC. Nagsabi na nga si Marcos, hindi, hindi, hindi. Ano bang mahirap intindihin doon? Tanga ka ba? Hindi ka nakakaintindi ng English? Galit na ako. Hindi, nagtatanong lang ako, tanga ka ba? Hindi po mura yun. Kasi parang stupid eh. Ilang beses na sinabi ni Marcos hindi pa papasukin eh. Dinidiin mo pa ng dinidi, dapat papaano na yan kasi hindi na nila makokontrol ang Duterte, Ano mind conditioning? Eto ha, ang payo ko sa inyo, kayong tatlo, sabihan ninyo, palakasin yung kampo nyo. Huwag kayong mag-focus na siraan ng Duterte. Kasi ang focus nyo, gibain ng Duterte. Hindi. Maging positive kayo. Kayong dalawa ni Richard, palakasin nyo dilaw. Ikaw, Mark, palakasin mo pula. Huwag kayong pumukos paninira kay Duterte. Hindi, kaibigan ko yan si Mark. Kaya hindi ko naman siya tinitira personally. Kaibigan ko yan. Mabait, napakabait na tao niya. Mabait yan si Mark. I guarantee you, isa yan sa pinakatotoong tao na kilala ko sa vlogging industry. Kaya hindi ko siya binabanatan. Issue lang ako. Totoo yan. Si Mark, hindi yan harap likod. Tunay na tao yan. Kaya lang ang point ko, you focus on building yung kulay nyo. Kayong dilaw, you focus on building yung kulay nyo. Huwag kayong pumuko sa ilubog yung Duterte. It shows your insecurities. It shows takot kayo sa Duterte. It shows malakas ang Duterte, tapos sasabihin nyo mahina. Kaya mahina ba pinagpipilitan mo ipasok ang ICC? Mahina, tingin mo mananalo si Ontiveros kay Sara? Real talk po, Llamas. Makinig ka, pangalanan na kita. Do you honestly believe? Kasi sabi mo, nanonood ka kay Banat Bay. Ako yung ano. Can you honestly believe na may panalo to si Ontiveros o si Lenny kay Sara? Gusto mo, pustahan tayo. Umabot siya sa 30% ng boto ni Sara, panalo na eh. Layo mo kasi sa putukan eh. Pasensya na po inom muna tayong kape. Kasi sausaw kasi ng sausaw. Alam mo kayong dilaw, wala na kayong natutulong sa bayan. Tahimik na kayo. Wala. Dumating yung time nyo eh. Lalong nababoy ang Pilipinas. Pambihira kayo. Huwag na kayong makisawsaw. Ayaan mo na ito sa Marcos Duterte. Sausaw pa kayo ng sausaw eh. You had your chance, you mess up big time. Kaya ang tao, kahit anong pilit nyo, hindi kayo manalo. Kaya nga inodoro kayo ng inodoro eh. Hindi. Nawala na. Ang tao, Pilipino, matagal niyang magising sa katotohanan. Grabe. Ang dami pa nga ngayon hindi maaming nabudol sila eh. Matagal yan magising. Pero pag nagising yan, wala na kayong bawian. Tagal nagising ng Pilipino, dyan sa mga pinaggagawa niyong dilaw. Tagal. Nananalo pa kayo sa eleksyon. Ilang Aquino pa nakaupo. Bago na tauhan. Parang yan ata ang yan ba ang trending? Pag dalawa na nakaupo, siguro sabi, Aquino, umupo. Pasensya na po hindi ko sila inaano. Umupo, walang nangyari. Subukan natin, baka naman nagkataon lang. Pinaupo isa pa. Wala din ng ganyan ba trending? O ngayon Marcos, tapos isa pa Marcos. Wala. Ganyan ba trending? Dapat dalawa makaupo para mapatunayan. I challenge you, Sara, break the curse. Kasi yung pangalawa, lagi nagme-mess up eh. Mess up big time. I mean, mess up na yung una. Mas lalo mess up pa yung pangalawa. Sana, baligtad kay Sara Duterte. Ang ganda ng ginawa ng tatay. Sana, pag upo ni Sara, uupo yan si Sara.
Wala nang makakapigil diyan. Pag-upo ni Sara, sana talunin pa yung galing nung tatay. Kasi yung dalawa naman yung dalawa naman talaga mess up na yung puno eh. Sana. Sabi ni Hoy Gising, malapit na ang pag-upo ni... Gigil sila eh. Alam mo, all the signs, pabor kay Sara. Hindi naman pag-iinitan to si Sara kung tingin nilang mahina. Nelson, kahit anong gawin nyo mga dilawan, 8 diretso, kayong lahat, pare lang kayo man ko. Hindi ako nagmamatalino, matatalino yung tatlong yan eh. Yung binanggit ko, matatalino yan. Ang problema sa inyo, kaya po nagmumukhang bobo ang mga matatalino because they are not in touch with reality. Ano yun? Baliw. Di ba? Ano ba ang baliw? Hindi ko sinasabing baliw sila ha. Kaya lang, pag iba, eto katotohanan, iba tingin mo, may ano ka. May sapak ka. Kaya minsan, yung mga matatalino, nagmumukhang may sapak. Kasi, iba eh. Ito, halimbawa, ito. Oh. Minsan, not literally, minsan, ang tingin ng tatlo dito, itim. Maliwanag na maliwanag, puti eh. Yung iba iniikot, alam nyo kasi ganito yan. Mukha lang yan puti. Keso pag natapatan ng araw yan at ng maraming ilaw at natalsikan yan, itim din yan. Kahit anong bali-baligtarin mo, puti ito. Anong point? Kahit anong bali-baligtarin nyo, tagilid kayo dilaw. Huwag nyo nang ilihis-lihis palayo-layo. Healthy lifestyle mo'y Trump will win, BBM is in trouble. Trump prepared PRRD like him. BBM needs to wake up. Isa pa yan. Ang ganda ng binitawan mo. Healthy lifestyle mo. Gusto ko lang daanan to. I'm no expert. Pero, si Trump at saka si Duterte, okay yan. Kaya nga, pag nanalo ang kalaban ni Trump, pag nanalo si Trump, kaya alam ko, yung mga ibang matataas na opisyal natin, ang gusto, yung kalaban. Ayaw nila si Trump. Anyway, hindi ko pa naman naaaral mabuti yan. Pero siguro it's safe to say, I think we should go with Trump. Palagay ko lang naman Kasi, baka makatulong po yan eh. Ayoko magsalita, may sasabihin na naman, pro-China. Ganun yung mga yan eh. Lloyd Clamor, sabi niya, naging diktador ako, coach, sa pamilya sa Pinas na botohin si Marcos kasi naka-team up kay Inday Sara. Nabudol ako. Thank you sa pagiging honest mo, Lloyd Clamor. At pag sinesermonan ko dito yung mga nabudol, wag po kayo magagalit. Hindi ko po kayo sinisisi. Kaya ako lang sinisermonan yung mga nabudol para magising na. Magising na hindi ulitin. Kasi may mga nakikita rin akong vloggers ngayon na DDS vloggers pa, nakakaasar. Eto na naman. Tinatry nilang budulin ang Pilipino. Again, malaki possibility they will support another Marcos. Kunwari, gaya nung 2022 election, sinuportahan ni Sara si BBM. Ngayon naman, suportahan natin si Amy, sinusuportahan ni Sara. Watch out. Kayong mga nabudol, tama na po yung isa.
And I thank you na nagigising kayo. Pero wag na kayong papabudol sa mga vloggers. Tandaan niyo yung mga vloggers na dinala kayo sa kagaguhan dati. Chances are dadalahin ulit kayo sa kagaguhan. Dulo niyan, paboboto sa inyo si Amy. Wag na ha, wag na. Edwin, yan ang gusto kong sagot. Wag pa budol next election, ganon.